Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Kagawad Ryan Batistis, Committee Chairman ng Education and Livelihood Committee. Parte po ng aking committee ang turuan ng ating mga kabarangay, kapitbahay na mga botante tungkol sa makabagong paraan o sistema ng pagboto dito po sa nalalapit na kauna-unahang automated election dito sa Pilipinas. Makabago na po ang paraan o sistema ng pagboto. Hindi na po natin kailangang isulat pa ang mga pangalan ng mga napili nating kandidato. Bagkus ay iitiman na lang po natin ang mga bilog na hugis-itlog sa tabi ng mga pangalan ng mga napili nating kandidato. Mabilis lang po ang pagboto, hindi po ba? At hindi lang yon, mabilis na rin po ang pagbilang ng iyong boto dahil ikaw mismo ang magpapasok ng iyong balota sa loob ng PCOS machine o Precinct Count Optical Scan at doon po mabibilang ang iyong boto. Ngunit dahil sa makabagong paraan na ito, marami rin po ang nag-agam-agam sa pagboto. Hindi na lamang daw sila boboto dahil baka magkamali sila. Hindi dapat ganoon. Mas maganda po na subukan natin ang sistemang ito upang lalo po nating matutunan. Ito rin po ang purpose ng video na to, upang turuan po tayo ng mga bagay na dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin sa darating na eleksyon. Bibigay na rin po tayo ng mga tips para mas lalong maging wasto at mabilis ang paraan ng ating pagboto. O diba? Excited na tayong lahat habang papalapit ng papalapit ang pinakamalaking araw ng pagpapasya sa pagpili ng tao o sa pagpili ng mga leader na mamumuno sa ating bayan at sa kanila natin ipaubaya ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya dapat pagpilian natin at pag-isipan natin mabuti kung sino ang mga taong karapat-dapat na mamuno sa atin. Kaya tara na, pumunta na tayo sa Bagong Barrio Elementary School at magtungo sa ating nakatakdang presinto at tayo nang bumoto. Ang araw po ng eleksyon ay ngayong Lunes, Mayo 10, 2010, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Magandang araw po sa inyong lahat sa mga kapitbahay kong taga-barangay 138. Pasok na tayo sa loob at tayo nang bumoto. Ano ang una nating dapat gawin? Ito ang step 1. Lumapit sa taong naka-assign sa mesa o sa taong tumutulong upang malaman mo kung saan ka boboto. Sa labas pa lamang ng eskwelahan o presinto ay mayroon ng mga volunteers or marshals na pwede nang makatulong sa inyo sa paghahanap ng inyong presinto. Mas makabubuti na huwag mangiming humingi ng tulong upang lalo kayong mapabilis at hindi na mahirapan. At ito naman ang step 2. Pumunta sa naka-assign na presinto upang ma-verify ng BEI o Board of Election Inspector kung ikaw nga ay rehistrado sa nasabing presinto. Magdala ng mga ID o pagkakakilanlan upang mapatunayan na kayo ay botante sa ating barangay. Kung walang dalang ID, kailangan may mga taong mapagkakatiwalaan na magpapatunay na kayo ay rehistrado at residente ng Barangay 138. Pagkatapos ma-verify ng BEI at makita na wala ka pang indelible ink sa iyong daliri, papipirmahin ka na ng BEI at bibigyan ka na ng 3 bagay. Ito ang balota, COMELEC marker, at ballot secrecy folder. Okay, dito na tayo sa step 3. Pumunta sa assigned voting area at itiman ang mga bilog na hugis-itlog sa tabi ng mga pangalan ng mga napili mong kandidato. 10 minuto lang po ang ibinibigay na panahon sa bawat botante para bumoto. Sapat na oras na po ito, ngunit mas maganda pa rin kung ikaw ay nakapagdesisyon na sa mga leader na iyong pipiliin. Bawal ang check, bawal ang X, bawal ang tuldok, bawal ang guhitan lamang, bawal ang kalahati lang ang shade. Kailangan ay buong buo ang pag-itim sa loob ng bilog. Yan ang tama. Isa lang pong paalala. Huwag boboto ng sobra sa higit na kailangan. Isa lamang sa presidente, vice-presidente, mayor, vice mayor at congressman. Masasayang lang po ang boto nyo at hindi po ito mabibilang. Maganda na lamang po kayo ng kodigo o kopya ng mga kandidatong iboboto upang mabilis at tama ang iyong pagboto. Isang balota lang po ang naka-assign bawat botante, kaya kung magkakamali ka, hindi ka na ulit bibigyan ng panibagong balota. Masasayang ang iyong boto. Huwag lulukutin ang balota o itutupi. Lalong wag na wag dudumihan ang balota. Okay na tayo sa step 4. Pagkatapos bumoto, ikaw mismo ang lalapit sa PCOS machine o Precinct Count Optical Scan. At ikaw rin mismo ang magsusubo ng iyong balota sa loob ng machine upang mabilang ang iyong boto.
Kapag nag-confirm ang machine, congratulations! Nabilang na ang iyong boto. Step 5 na. Pagkatapos maskan ang iyong balota at mabilang ang iyong boto, babalik ka na sa BEI o Board of Election Inspector upang isauli ang COMELEC marker at ballot secrecy folder para ma-acknowledge na rin ang iyong boto. Magpalagay ng indelible ink sa iyong daliri at mag-thumb mark sa voters book na hawak ng BEI upang katibayan na kayo ay nakaboto na. Maraming salamat pala sa tulong mo, Kagawad Ryan. Napakadali lang bumoto kaya boto na! At nais ko rin kayo pakilala sa tropa ko, si Jemima Landicho. Turuan pa tayo ng iba pang mga tips kung paano po mapapabilis ang ating pagboto. Hi! Ako po si Jemima at boboto po ako sa darating na May 10, 2010. Marami ang nagsasabi na ang pagboto sa darating na 2010 ay magiging mahirap dahil ito ay automated na. Pero alam niyo ba, sa makabagong balota, napakasimple lang bumoto. Kailangan mo lang markahan ang oval sa tabi ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto. Pero kailangan din mag-ingat. Ang bawat posisyon kasi ay may katumbas sa bilang ng kandidatong pwede mong iboto. Halimbawa, isa lang para sa presidente at 12 naman para sa mga senador. Dito biro, pag hindi mo nasunod ang instructions at ikaw ay bumoto ng higit pa sa kailangan, halimbawa, 2 para sa presidente at 13 para sa senador, ang iyong boto para sa posisyon na yon ay hindi nabibilangin. Ang mga boto naman para sa ibang posisyon ay mabibilang pa rin. Ngunit para sa posisyon kung saan ikaw ay nag-overvote, hindi na yon mabibilang. Ngayon, ito na ang aking balota. Minarkahan ko na ang mga oval sa tabi ng mga pangalan ng kandidatong nais kong iboto. Ang kailangan ko na lang gawin ay dalhin ang balotang ito at isubo sa counting machine. Tapos na akong bumoto. Kaya huwag kalimutan, i-shade ang mga ovals at huwag mag-overvote.